Si Elizabeth ay isang nasa katanghaliang gulang na babae na nagtatrabaho bilang isang guro sa isang junior high school. Dahil sa kanyang linya ng trabaho ay ipagpalagay na siya ay napaka-responsable at mapagmalasakit, ngunit ito ay eksaktong kabaligtaran. Si Elizabeth talaga ay isang pabaya at bastos na babae na nagmumura sa mga estudyante at pinapanood sila ng mga pelikula sa klase. Kadalasan siya ay nasa ilalim ng impluwensya ng alinman sa alkohol o narcotics. Isa lang ang layunin ni Elizabeth sa kanyang buhay na pakasalan ng isang mayaman at sipsipin ang lahat ng kanyang kayamanan. Sa madaling salita, siya ay isang gold digger. Sa kasalukuyan ay nakikipag-date si Elizabeth sa anak ng isang napakayamang negosyante at ang mga bagay ay mukhang maganda para sa kanya. Kaya isang araw ay mayabang siyang huminto sa kanyang trabaho sa paaralan dahil hindi na siya nangangailangan ng trabaho. Gayunpaman, pagdating niya sa bahay, natuklasan niya ang kanyang kasintahan at ang kanyang ina na naghihintay sa kanya sa isang nakakagulat na pagliko ng mga pangyayari. Ang sabi ng lalaki ay ayaw na niya itong pakasalan. Sa wakas ay napagtanto niya na si Elizabeth ay nagmamalasakit lamang sa kanyang pera at wala nang iba pa sa mga buwang ito. Nagnakaw siya ng pera sa wallet nito sa opisina niya at maging sa kwarto ng mama niya para makabili ng mamahaling gamit para sa sarili niya. Sinubukan ni Elizabeth na ipaliwanag na hindi ito ang kaso. Ngunit hindi siya nakinig at galit na umalis. Iniwan nito si Elizabeth sa isang mahirap na sitwasyon. Nilamon niya ang kanyang pride at muling sumama sa kanyang dating amo, ang junior high school, sa kanyang unang araw. Nabangga niya ang kanyang matandang kaaway na si Amy Squirrel at ang dalawa ay nagpalitan ng mga nakakainsultong salita sa isa't isa. Maliwanag na pareho silang napupuot sa isa't isa ng may pagnanasa. Pagkatapos nito ay tumungo si Elizabeth sa kanyang klase kung saan natutuwa ang mga estudyante na makita siya pabalik, gayunpaman. Wala siyang pakialam. Hindi man lang niya sila tinuturuan at sa halip ay nagsimula siyang mag-almusal doon nang magsimulang humingi ng bagong aralin ang mga estudyante. Binuksan niya ang telebisyon at pinapanood silang tumayo at maghatid. The mystery recap version saying that it will help improve their grades after this. Tinatakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang jacket at nakatulog sa klase sa oras ng lunch break. Nakipagkasundo si Elizabeth sa kanyang nag-iisang kaibigan sa paaralan na si Lynn na kapwa guro rin. Nagchat ang dalawa tungkol sa kanilang buhay at ibinunyag ni Elizabeth na plano niyang sumailalim sa breast enhancement surgery para mas gumanda siya at umakit ng mga mayayamang lalaki, aka mga sociopath. Samantala, pinakilala kami sa gym teacher ng school na si Russell simula pa nung get-go. Siya ay nagkaroon ng malaking crush kay Elizabeth, ngunit hindi siya nililibang niya. Ito ay dahil kulang sa kanya ang tanging kalidad na hinahanap niya sa mga lalaki. Ang pagiging mayaman. Isang araw, isang gwapong lalaki na nagngangalang Scott ang pumasok sa paaralan bilang kapalit na guro at nang malaman ni Elizabeth na siya ay mayaman, agad niyang sinisimulan ng pag-ikot sa kanya sa isang angkop na sandali. Nakasalubong niya ito at nagpakilala. Siya pagkatapos ay matalino na ipinahayag sa kanya ang kanyang katayuan sa relasyon na lumalabas na. Binuksan ng single na si Scott na kamakailan lang ay nakipaghiwalay siya sa kanyang kasintahan at nagpatuloy pa sa pagpapakita ng larawan niya nang makita ni Elizabeth. Nagseselos siya dahil malaki ang dibdib ng babae. Ipinapalagay din niya na mas gusto lang ni Scott ang mga ganoong klase ng babae. Kaya layunin niyang mag-undergo ng breast enhancement surgery sa susunod na eksena. Pumunta si Elizabeth sa isang klinika at naghahanda na punan ng form para sa operasyon. Ngunit nang malaman niya na ang pamamaraan ay nagkakahalaga ng $9,000, agad niyang pinigilan si Elizabeth na wala man lang $50 sa kanyang account. Kaya kailangan niyang maghintay sa oras ng gabing iyon. Tinawagan niya ang lahat ng kanyang mga kaibigan at kakilala na umaasang makakakuha siya ng ilang donasyon para sa operasyon. Gayunpaman, dahil alam nilang lahat ang tunay niyang ugali, binabaan lang nila ang kanyang Elizabeth pagkatapos ay bumalik sa kanyang dating kasintahan at hinihiling na bayaran siya nito ng $9,000 bilang kabayaran para sa sinira ang kanilang kasal. Ngunit kahit na siya ay tumanggi at itinanggal ang tawag sa kanyang pagkabigo kinabukasan sa klase habang si Elizabeth ay nagpapalipas ng oras gaya ng dati. Nilapitan siya ng isa sa mga estudyante at tinanong kung gusto niyang hugasan ang kanyang sasakyan. Ipinaliwanag pa niya na ang buong klase ay lalahok sa taunang kaganapan sa paghuhugas ng kotse. Na kung saan ay magiging isang pulutong masaya Elizabeth ay hindi kahit na makinig sa kanyang mga salita. Ngunit nang ihayag ng estudyante na kumita sila ng $6,000 noong nakaraang taon, siya ay nagiging gulat na gulat. Sige. Kaya tumungo siya sa opisina ng punong guro at sinimulan siyang akitin sa kanyang mga tingin kapag napukaw na siya. Hiniling niya na gawin siya nito na namamahala sa kaganapan ng paghuhugas ng kotse sa halip na si Amy sa kanyang kasiyahan.
Pumayag siya nang hindi man lang nag-iisip ng 2 beses kinaumagahan si Elizabeth ang pinakamaraming nagtungo sa kaganapan. Inihayag ang damit na makikita niya pagkatapos ay sinimulan niyang hugasan ang mga kotse habang nagwiwisik din ng maraming tubig sa kanyang katawan. Ikinagulat nito ang lahat ng kababaihan sa paligid ngunit ang mga lalaki ay natutuwa sa kanilang nakikita. Maging ang isang pulis ay nabighani sa kanyang kagandahan kaya nabangga niya ang kanyang sasakyan sa isa pa. Pagkatapos ay humingi si Elizabeth ng dagdag na pera mula sa mga lalaki na nagsasabing ang kanyang paaralan ay lubhang nangangailangan ng karagdagang pondo para sa mga estudyante. Nakakagulat na gumagana ang plano bilang sa pagtatapos ng araw. Nagagawa niyang kumita ng humigit kumulang $10,000. Ibinibigay ni Elizabeth ang kalahati nito sa paaralan at lihim na itinatago ang kalahati para sa kanyang sarili. Samantala, naalimpungatan si Amy dito at galit na pinuntahan ng prinsipal na ang huli ay nagpapahinga sa banyo. Kaya inaasahang magagalit siya sa biglaang pagpasok sa kanyang privacy. Sinabi ni Amy na si Elizabeth ay nagnanakaw mula sa mga pondo ng paaralan at hinihiling na siya ay parusahan. Gayunpaman, sabi ng punong guro na wala siyang magagawa hanggat hindi nahahanap ang matibay na ebidensya laban sa kanya. Ang susunod na araw sa paaralan ay ang taunang pagpupulong ng guro ng magulang gaya ng inaasahan. Maraming magulang ang pumila sa klase ni Elizabeth dahil lahat sila ay galit sa kung paano tinuturuan ang kanilang mga anak. Hinarap nila si Elizabeth at humingi ng paliwanag kung bakit hindi siya nagtuturo ng mga leksyon at palaging nagpepelikula sa klase. Gayon din, ano ang nagbibigay bakit ang sexy mo? Sagot ni Roger. Sinabi lang niya na huwag mo akong turuan kung paano gawin ang aking trabaho pagkatapos ng ilang sandali kapag natapos ang pulong, isang nag-aalalang ama ang lumapit kay Elizabeth. At palihim na inaabot sa kanya ang $200 na humihiling na bigyan niya ng dagdag na atensyon ang kanyang anak. Nagbibigay ito sa ating tusong kalaban ng isa pang ideya. Isa-isang nakipagkita siya sa lahat ng mga magulang at kumukuha ng pera mula sa kanila na nangangako na bibigyan niya ng personal na atensyon ang kanilang mga anak. Ngayon ay kulang na lang ng $2,000 si Elizabeth para sa kanyang breast enhancement surgery. Tera na habang lumilipas ang mga araw. Siya ay patuloy na irresponsible at lubos na pinababayaan ng kanyang mga estudyante. Nagsimula na ring gumawa ng move si Amy sa mayaman at gwapong si Scott. Kaya mula kinabukasan ay maaga siyang pumapasok sa klase at ginagawang buksan ng lahat ang kanilang mga libro na ikinagulat nila. Tinitiyak din ni Elizabeth na bibigyan sila ng takdang aralin at araw-araw na takdang aralin. Ni hindi niya hinahayaang mag-usap sila sa klase. Ito ay nagpapatuloy sa loob ng ilang araw at ang mga mag-aaral ay lubos na bumubuti. Gayunpaman, hindi pa rin sapat upang makapasa sa paparating na pagsusulit ng estado. Na ilang araw na lang. Si Elizabeth na desperado na manalo ng $5,000 na premyong salapi ay nagpasya na tanggapin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay ng gabing iyon. Siya ay nagsusuot ng mapang-akit at lumapit sa isang propesor ng estado na nagngangalang Carl na namamahala sa paghahanda at pamamahagi ng mga tanong sa pagsusulit. Ang plano ay gumagana at ang lalaki ay agad na napukaw at dinala siya sa kanyang lugar kapag siya ay tumungo sa kanyang silid upang maghanda. Ibinuhos ni Elizabeth ang kanyang inumin na may mga pampatulog. Kinalaunan ni Aling Carl at na-knockout na sinamantala ang pagkakataon. Ninakaw ni Elizabeth ang mga tanong mula sa kanya at ibinigay ito sa kanyang mga estudyante sa susunod na linggo lumabas ang mga resulta ng pagsusulit at lahat ng kanyang mga estudyante ay pumasa. Sa mga kapuri-puri na marka kaya't ang kanyang matagumpay na si Elizabeth ay nanalo ng $5,000 na premyong salapi at sa wakas ay mayroon na siyang sapat na pera para sumailalim sa operasyon. Kaya't hindi nag-aksaya ng anumang oras, pumunta siya sa klinika at nag-book ng appointment. Gayunpaman, kinabukasan ay nanlungo siya nang malaman na si Scott ay nagsimula ng makipag-date kay Amy. Mukhang malalim ang pag-ibig nila sa isa't isa. Nakaisip siya ng isang tusong plano. Nag-inject siya ng isang mansanas na may ilang kemikal at iniwan ito sa mesa ni Amy. Alam niyang gustong-gusto niya ang prutas gaya ng inaasahan. Kung makagat si Amy sa mansanas nang hindi man lang nagtatanong kung saan nanggaling ito pagsapit ng gabi. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng mga pantal at allergy sa takot na baka kumalat ito sa mga estudyante. Itinalaga ng principal si Elizabeth na pumalit sa kanya sa tour sa susunod na eksena. Sinamantala ni Elizabeth ng husto ang pagkakataon at naging malapit kay Scott ng gabing iyon. Nagtalik pa sila ng palihim sa ibang lugar. Ang isang naiinggit na si Amy ay nagsimulang maghanap ng mga pahiwatig para paalisin si Elizabeth sa paaralan. Pumunta siya sa kanyang klase at sinubukang tingnan ang kanyang mesa. Ngunit karamihan sa mga drawer ay nakalock kaya inilipat ni Amy ang kanyang mesa kay Elizabeth at pagkatapos ay ginawa ng isang janitor na buksan ng drawer sa kanya.
Tuwang-tuwa na natuklasan niya ang mga papeles ng tanong na ninakaw ni Elizabeth mula kay Carl. Kasunod nitong si Amy ay tumungo sa silid ng prinsipal at sinabi sa kanya ang lahat. Tungkol sa kung paano nanloko si Elizabeth para tulungan ang kanyang mga estudyante na makakuha ng matataas na marka sa pagkakataong ito ay naniniwala ang prinsipal sa kanya. Pero sabi rin niya, mapapaalis lang niya si Elizabeth kapag umamin si Carl sa kwento. Kaya noong araw ding iyon ay hinarap ni Amy si Carl sa kanyang opisina at bina-blackmail siya para ipagtapat ang lahat. Binalaan niya siya na kung hindi niya ilalantad ang lahat ng kanyang mga maling gawain sa publiko ng atubiling sumang-ayon ang mahirap na lalaki. Sa ibang lugar sa paglilibot ay nakikisaya si Elizabeth sa mga estudyante. Tinutulungan pa niya ang isa sa mga nabuli na lalaki na maging tanyag sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng kanyang mga damit na panloob. Wow! She's going to jail. When Russell see this, he became greatly impressed. Pinupuri niya si Elizabeth sa kanyang kabutihang loob at bilang tugon. She compliments his honesty and good looks. Ang kanilang romantikong pag-uusap ay walang pakundangan na naputol. Kahit na pagdating ni Amy sa eksena at tinutuya si Elizabeth na aarestuhin siya sa lalong madaling panahon, marinig itong ating bida. Napagtanto na ang mga ninakaw na test paper ay natagpuan kaya siya ay gumawa ng sariling plano. Pagkauwi na niya, binayaran niya ang kanyang kasama sa silid at inutusan itong maghatid ng isang pakete kay Earl. Kapag natanggap ng huli ang pakete at binuksan ito ay nakita niya ilang hubot-hubad na larawan niya na tila kuha ni Elizabeth noong siya ay na-knockout. Pare, wala na siya. Makulong siya ngayon. Hiniling niya sa kanya na gumawa ng maling pag-amin at bilang kapalit, ililihim niya ang kanyang mga larawan. Ito ay naglalagay kay Carl sa isang napakahirap na sitwasyon habang ang dalawang babae ay bina-blackmail siya sa kanilang mga kahilingan. Ngunit pagkatapos ng maraming pagsasaalang-alang ay pumanig siya kay Elizabeth at nagsisinungaling na hindi pa niya ito nakikilala. Pagkatapos ay humakbang pasulong si Elizabeth at sinabing may tao sa paaralan na gumagamit ng narcotics sa klase dito. Napag-alaman na nadiskubre na niya na lumipat ng desk si Amy nang wala siya. Nagsimulang maghanap sa lahat ng mga mesa kapag turn na ni Amy ay natagpuan ang mga narcotics. At agad siyang dinala sa kustodiya. Ito sa wakas ay nagdudulot ng pagtatapos sa digmaan. Sa pagitan ng dalawang babae sa huling eksena, nilapitan ni Scott si Elizabeth at inanyayahan siyang makipag-date na nagpapahayag na gusto niya siya. But surprisingly she turns him. Sabi ni Elizabeth na meron na daw siya sa buhay niya na matalino, maalaga at gwapo. Bumaling siya kay Russell at mapusok siyang hinalikan kaya nagsimula ang kanilang relasyon. Kinansela rin ni Elizabeth ang kanyang operasyon sa pagpapalaki ng dibdib dahil hindi na siya interesadong mangakit ng mga mayayamang lalaki. Nagtatapos ang pelikula nang nangako si Elizabeth na maging isang seryosong guro at tutulungan ang lahat ng kanyang mga mag-aaral na makamit ang mahusay na mga marka sa akademiko. Mula ngayon pero masama pa rin siyang tao at iniisip ko pa rin na dapat siyang makulong. Mag-subscribe para sa higit pang mga video tulad nito, i-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ng channel na lumabas. Salamat sa panunood.